Good morning mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa mismong Marikina Flood Control Project mga kabayan. So ayan na po yung sikreto ng mga Hapon kung bakit napakasolid yung kanilang flood control. Masisilayan po natin dyan mga kabayan yung sheet pile na grabe, mas malaki at malapad pa sa 2 tao kung magkatabi. At yung mismong likod ng sheet pile mga bayan ay napakalaking bakal din at nasa 23 feet ang haba. At ito na po yung retaining wall nila mga bayan. Oh. Kita nyo naman yung bakal dyan mga bayan na nangingitim sa dami. Tad-tad sa bakal po yan mga bayan. Kaya sa nakaraang mga baha, bagyo mga bayan ay kahit anong guho or mga bitak-bitak dyan sa river wall na ginawa ng mga Japanese contractor. Shout out po sa Tuyo Corporation Limited at Shimizu Corporation Limited. O yan mga kabayan, no? Kahit anong bitak-bitak, wala. Grabe. Yan na po yung retaining wall mga kabayan. Sobrang solid. At sa ilalim niyan, mayroon pang sa gilid niyan, may daanan pa ng mga kababayan natin, mga tao dyan. At ito po sa portion ng Marikina City. Dati po itong retaining wall na ito ay puti ito. Ngayon ay nabalot na po ng putik, tubig baha. So ito po mga kabayan, yung buhay na saksi. Yung mismong tarpaulin na ito po yung kung kailan ito sinimulan itong project na ito. Kayo na po bahala mag-isip mga bayan. Kasi lahat sa mga kababayan natin ay nag-aagawan kung kaninong project di umano ito. Ito yung nagpapatunay na walang budol, hindi ito kasama sa ghost project. Dahil ito po ay nasimulan noong 2021 pa sa dati pang administrasyon. So, makikita natin dyan mga bayan, no? Para makita ninyo yung tunay talaga na walang panluloko. Quality mga bayan na flood control. Oh. At yung tubig do sa Marikina mga bayan, no? Lalong tumaas. Mataas pa rin. Kita mo yung retaining wall mga bayan. Hindi na tinag. Grabe yung quality. Solid. Napaka-solid yung gawa. Yung agos ng tubig, oh. Lalong kasi panay ulan. Tuloy-tuloy ang ulan, oh. Pero at least hindi siya aapaw dahil dinidredging na nga po ito.
pingas-pingas lang mga kabayan, no? Yung mismong retaining wall, oh. Sobrang lakas na ng agos ng tubig, no? Yan, oh. Ganyan kasolid kapag gawa ng mga Hapon. Grabe na tong i-dredging pa ito mga kabayan once na ito yung makompleto na. Kahit dinidredging na po nila, no, ng Japanese contractor dito, pero once na matapos na, mayroon pa yung isang buhos na dredging mga kabayan. Yan po yung sheet pile sa ilalim, oh, yung kulay puti. At yung retaining wall sa taas, river wall. Grabe naman ang solid. So pati sa kabila mga kabayan, oh. Tingnan nyo naman yung quality. Ay nako, sana kung ganito yung gawa ng mga Pilipino dito sa atin, no? Sana hindi maghawak yung gobyerno sa, lalo na sa flood control. Dapat ang maraming nag-comment mga kababayan natin na dapat ang gagawa sa mga flood control Japanese na, wag na yung Pilipino. So yan pala mga kabayan, ito po yung gawa ng local contractor mga kabayan. So kayo na po bahalang mag-isip dyan kumpara sa gawang Japanese. So masisilayan po natin yung local na contractor. Ayan po. Ayan po yung gawa nila sa flood control. Ayan po sa dulo. Hindi pa natin sure kung may nakabaon ba diyang sheet pile. Ayan po, parang tagpi-tagpi, no? Apaw yung tubig baha rito once na ito ay makompleto na paggawa ng flood control dito, na kung saan shout out sa Tuyo Corporation Limited at Shimizu, no?
Ayan mga bayan, no? Makikita natin mga bayan, no? Yung mismong sheet pile sa ilalim. Grabe, napakasulid, no? Jesus name. So ito po mga kabayan, yung portion ng Santulan, Pasig sa kanan, sa kabilang side, Libis po yun, Barangay Libis. So ipakita ko po sa inyo mga kabayan, bago sila magbuhos yung first layer ng retaining wall, kita nyo naman mga kabayan, yung rebars, halos dikit-dikit at napakarami. Kita nyo naman mga kabayan. Ikumpara doon sa ating local contractor, no? Talagang sobrang layo. At grabe talaga. Buti na lang itong flood control na ito, hindi ito nakasama sa ghost project dahil ito ay October 20, 2021 pa na i-award. So ayan, oh, rebars mga kabayan, no? At yung kapal ng mismong retaining wall, napaka-solid talaga. Kaya pala nung kasagsaga ng bagyo ay talagang hindi siya natinag. Yung mga gawang lokal ay nagsibagsakan doon sa Rodriguez Rizal, yung flood control doon na may simento nga pero walang bakal. Ito naman sa gawang Hapon ay siksik liglig, umaapaw naman yung bakal. Bukod pa sa bakal, mayroon pang sheet pile na napakahaba binaon. Nasa 23 or 22 feet ang lalim, ang haba. At mayroon sa likod ng sheet pile, mayroon pang naka welding na solid na bakal din.
pasaway itong mga aso rito mga kabayan. Tinatahulan tayo. Once po makumpleto na po itong retaining wall mga kabayan sa flood control nitong Marikina to Pasig, ay asahan natin yung mga kababayan natin rito na nakatira rito sa katabi ng Marikina River ay mawawala na yung pangamba nila once na may bagyo, may malakas na ulan, dahil talagang garantisado at quality yung gawa ng mga Hapon. At bihira po ito mga kabayan, no? Himala na lang siguro kung aapaw pa ang tubig baha. Sa ngayon, napakarami nag-message sa atin, mga followers natin, dahil binabaha pa daw yung mismong Marikina City, mga kabayan, yung plaza. Doon po mga kabayan, wala pong retaining wall doon. Dahil ang start ng project ng mga Hapon dyan sa may marikit na statue, pababa, papuntang Pasig. So doon sa plaza, walang project doon na flood control ng Japanese. Yung may tulay doon, sa baba ng tulay doon mag-start, pababa, papuntang Pasig. Insinde. So yung camera natin ngayon, yung baba natin ngayon, natambakan na po ng mga lupa. Yan po ay tangay ng baha galing sa kabundukan ng Sierra Madre, Rizal, Antipolo. Ayan o, yung mga lupa na yan mga bayan. So yung mga lupa na yan, babaklasin yan. Lalaparan pa po ito once na makumpleto na po ang paggawa dyan sa retaining wall. Dahil doon sa taas may mga portion pa rin na hindi pa tapos. Lalo't higit doon sa bandang kaliwa natin, sa portion ng Provident Village. Sa Providence Village ngayon mga bayan, yung mga kabahayan roon na ang lalaki na halos wala ng taong tumira dahil takot nga. Once na may bagyo ay umaapaw nga itong Marikina River. So, kung matapos na po ito at nasisilayan na nga natin mga kabayan, may mga kababayan na po natin na nagsibalikan na po doon sa kanilang mga bahay na pagsamantalang iniwan dahil nga po sa kanilang pangamba na once pag lumaki yung tubig baha ay matulad na naman sa Ondoy na maraming buhay na nalagas dyan sa portion ng Provident Village dahil umapaw nga po itong tubig ng Marikina River mga bayan. So yang lupa dyan sa bandang kanan ay tatanggalin din yan. Isagad yan doon sa retaining wall. Ayan po yung retaining wall sa right side natin. So dyan po yan. So lalapad pa po ito. Pati rin sa kaliwa na side sa Provident Village. Babaklasan di umano yan mga bayan, sabi ng ating informante dyan. Once na matapos na nga po itong paggawa ng river wall. Shout out nga pala, ang kontraktor nito ay Tuyo Corporation Limited at Shimizu Corporation Limited mga bayan. 2 Japanese contractor na nangasiwa rito upang patibayin. Isang gawaan lang. Habang buhay mo na mapakinabangan. Kaya swerte yung mga apo sa tuhod, apo ninyo dyan sa taga Marikina dahil makinabang dito sa flood control na ito. So makikita po natin mga bayan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-clearing sa ngayon dito sa portion na ito dahil umapaw nga po ang tubig baha rito sa pangalawang layer, di umano. Ayan po. Yan, yung pangalawang layer dyan, yung lakaran dyan mga bayan ng ating mga bayan. Once na matapos po ito ay ang ganda, dyan tayo magkape-kape, maglalakad, magzuzumba, pag umaga, ano? Sa 2028 pa di umano ito matapos mga bayan. Kaya kabang-abang,
2 years na lang, ay 1 year na lang mahigit, no? So, ayan po sa kabila, inumpisahan na po nilang nilapara ng husto. Sinagad nila doon sa kabilang side yung lupa. And dito sa portion na ito ay pababa po ito sa mismong SM Marikina. So, yung lupa na yun sa baba natin, babaklasin din po ito mga kabayan. At i-dredging ulit. Kung hindi ito dinidredging ng mga Japanese mga bayan, sigurado ito aapaw ito. Dapat pala ito mga bayan, once na matapos na, may maintenance ang pamahalaan ng Pasig at Marikina na magdi-dredging dyan. Kahit every year, no? Kahit dahil yung mga buhangin, mga lupa na galing sa bundok, dito talaga siya tatambak sa kahabaan nitong Marikina River mga bayan. Dagdag pa, yung mga pasaway nating mga bayan, basura, tapon dito sa ilog, sa sarap, sampalin. Dapat may batas dyan na magtapon dyan sa ilog ng basura, ikulong. Hindi lang yung magnanakaw dyan na mga politiko ikukulong. Kaso, ang nakulong, yung matino, ang nagpakulong, yung mga buhaya. So, ayan po mga bayan, yung baba natin. May hagdanan pa siya, Ganda. Ang ganda ng pagkagawa ng hagdanan dyan. Grabe. At yung disenyo, talagang solid. Yan lang po mga bayan, yung ating latest update rito sa Marikina River. Puro ka studio hindi sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. Paki-like, share, follow, at subscribe